May taglay na hiwaga at madalas may halong alaala ng nakaraan. Ang mga tren ay tunay na paraan ng transportasyon, ngunit karaniwan itong naglalakbay sa mga luma at nasisirang infrastruktura, lalo na sa mga lugar na apektado ng kalawang at panahon. Mula sa mga tren sa lumulutang na tulay hanggang sa mga tren na sobrang lapit sa mga tao sa palengke, ay narito ang mga kakaiba at pinakabaluktot na riles sa buong mundo. At narito rin ang maiklong railway market. Ang maiklong railway market na kilala rin bilang umbrella pull-down market ay matatagpuan sa Thailand at kakaiba dahil sa pagsasanib ng tradisyonal na palengke at isang aktibong riles ng tren. 8 beses sa isang araw dumaraan ang tren sa gitna ng mataong pamilihan. Kapag tumunog ang babala ay mayroon lamang 3 minuto ang mga tindero upang tiklopin ang kanilang mga tulda at alisin ang mga paninda sa riles. Habang dumaraan ang tren, nagsisiksikan ng mga tao sa tabi ng mga tindahan. Bagamat mabagal ang andar ng tren, ay mapanganib pa rin ito. Isang maliit na pagkakamali o pagkaantala sa pag-alis sa mga patinda ay maaaring magdulot ng trahedya. Marami rin ang naglalakad sa tabi ng riles na hindi batid ang panganib. Sa kabila ng panganib ay nananatiling buhay na buhay ang palengke na pinagsasama ang peligro sa pangaraw-araw na pamumuhay. Maraming turista at mamimili ang naaakit sa kakaibang karanasan na ito. Isang patunay sa kakayahan ng tao na umaangkop sa mga mapanghamong kalagayan. At narito rin ang Georgetown Loop Railroad. Ang Georgetown Loop Railroad ay isang makitid na riles ng tren sa Rocky Mountains ng Colorado, USA. Itinayo ito noong huling bahagi ng 1800 sa kasagsagan ng Colorado Silver Boom. Kilala ito sa kakaibang disenyo at mga hamon sa ininyera sa mapanganib na bundok mahigit 1 siglo na ang nakalipas. Nagsisimula ang makasaysayang biyahe sa Silver Plume o sa Georgetown sa loob ng 12 milya. Nalalampasan nito ang 640 feet na agwat sa taas ng dalawang bayan sa pamamagitan ng matarik na daan at paikot-ikot na riles. Tampok sa biyahe ang sikat na Devil's Gate Bridge na nagbibigay ng nakakamanghang tanawin ng Clear Creek at mga bundok sa paligid. Bukod sa tanawin, pwedeng tuklasin ng mga bisita ang kasaysayan ng pagmimina sa Colorado. Bagamat maayos ang pag-aalaga sa riles, ay nananatili itong mapanganib dahil sa katandaan nito. At narito rin ang Devil's Nose Train. Ang Devil's Nose Train ay isa sa pinakamapanganib na riles sa buong mundo. Matatagpuan sa Ecuador. Ito ay isang obra ng ininyera na itinayo sa gilid ng matarik na bundok na puno ng malalalim na libis at matatarik na daan. Kaya nakuha nito ang nakakatakot na pangalan. Dumaan sa serye ng paikot-ikot at zigzag na ruta. Bumababa at umaakyat ang tren ng mahigit 500 metro sa loob lamang ng 12 kilometer. Dahil walang maayos na daanan noon, nagmukhang inaakyat ng tren ang matarik na bundok na parang ilong kaya tinawag itong Devil's Nose. Bukod sa matarik na daan ay mapanganib rin ito dahil sa pagbabagong panahon sa Andes Mountains. Madalas itong makaranas ng pagguho ng lupa at pagbagsak ng mga bato na naglalagay sa peligro ng riles. Isang nakakatakot ngunit di malilimutang karanasan ang biyahe sa Devil's Nose Train dahil sa mahirap na daan, matataas na lugar na maaaring makaapekto sa kalusugan at panganib ng pagguho ng lupa. At narito rin ang Death Railway ng Thailand. Ang Death Railway o Thailand-Burma Railway ay tanyag hindi lamang sa pisikal na panganib kundi sa madilim na kasaysayan nito. Itinayo ito ng mga Hapones gamit ang sapilitang manggagawa. Isang dahilan kung bakit napakaraming nawalan ng buhay kaya tinawag itong Death Railway. May habang 415 km, nag-uugnay ito sa Banpong at Tan Busayat ng Burma. Dumaan ito sa matarik na bundok, lumang viaduct at sa Hellfire Pass, isang 75 metrong haba at 25 metrong lalim na hinukay mula sa matigas na bato. Dumadaan din ito sa makapal na gubat na puno ng makamandag na ahas at malalalim na bangin na naglalagay sa tren sa panganib ng landslide at iba pang sakuna. Isa sa pinakatanyag na bahagi nito ay ang Bridge over the River Kwai na sumikat dahil sa pelikula at nobela na may parehong pangalan. Sa kabila ng panganib, ginagamit pa rin ang isang bahagi ng riles para sa pangaraw-araw na biyahe, isang paalala ng madilim at mapanganib na kasaysayan ng kakaibang riles na to. At narito rin ang White Pass and Yukon Road. Kung akala mo ay nakakatakot ang mga roller coaster, ay subukan ng White Pass and Yukon Road.
isang tren na bumabaybay sa nagigilong lugar na may banta ng avalanche at mayaman na kasaysayan. Itinayo noong 1898 sa kasagsagan ng Klondike Gold Rush. Nag-uugnay ito sa Skagway, Alaska at Whitehorse, Yukon. Dumaraan ito sa matarik na bundok, matalim na korba at mapanganib na avalanche zones. Isa sa mga pinaka-nakakamanghang bahagi nito ay ang Iron Bridge, isang tulay na tumatawid sa malalim na bangin na nagbibigay ng nakakamanghang tanawin ngunit nakakatakot na drop-off. Sa kabila ng panganib, isa itong hindi malilimutang biyahe para sa mga mahilig sa kasaysayan at pakikipagsapalaran. Pinapakita nito ang hirap na dinaanan ng mga naghahanap ng ginto at ang katapangan ng mga nagdisenyo ng riles sa mapanganib na kalikasan. At narito rin ang Chennai, Rameswaram Road. Humanda ka at huminga ng malalim dahil sa Chennai, Rameswaram Road. Hindi lang tren ang bumabiyahe kundi pati na rin ang iyong kaba. Dito, hindi ka lang tumatawid sa dagat, ay tumatawid ka rin sa iyong mga daliri sa pag-asang ligtas na makakatawid. Ang rutang ito sa India ay kilala dahil sa kakaiba at mapanganib na daanan. Ang pinakamapanganib na bahagi ay ang pagtawid sa Pampang Bridge, ang kauna-unahang sea bridge sa India at isang obra ng ininyera. May haba itong 2.5 kilometro at nag-uugnay sa mainland at sa isla ng Rameswaram. Dahan-dahang tumatawid ang tren sa tulay habang hinahampas ng malalakas na hangin na nagdudulot ng matinding kaba sa mga pasahero. Meron din itong bascule, isang bahagi ng tulay na naiaangat upang makadaan ang mga barko. Gayunpaman, ang pagbabagong lagay ng dagat at malakas na hangin ay madalas na nagiging sanhi ng pagkaantala ng serbisyo. Sa kabila ng panganib, ang pagtawid sa Pamban Bridge ay isang kapanapanabik at nakakamanghang karanasan na dapat maranasan ng bawat isa kahit minsan sa kanilang buhay. At narito rin ang Minamiyasu Line. Kung sa tingin mo'y nakaka-excite ang mga bullet train ng Japan, ay ibang antas ng karanasan ng hatid ng Minamiyasu Line, isang biyahe malapit sa aktibong bulkan. Matatagpuan ito sa Kyushu Island at nasa ilalim ng banta ng Mount Aso, ang pinakamalaking aktibong bulkan sa Japan. Madalas itong pumutok, nagbubuga ng abo at nagdudulot ng lindol na naglalagay sa tren sa patuloy na panganib. Noong 2016, napinsala ng gusto ang linya dahil sa malalakas na lindol na nagdulot ng pag-uho ng lupa at pagbagsak ng mga lagusan, dahilan upang isara ito ng 1 taon para sa pagkukumpuni. Bukod sa pisikal na panganib, may banta rin sa kalusugan ang asupre na inilalabas ng bulkan. Sa kabila ng mga panganib nito, ay nananatiling simbolo ng katalinuhan ng tao ang Minamiyasu Line, isang kombinasyon na nakakatakot na karanasan at nakakamanghang tanawin na bihirang maranasan ng iba. At narito rin ang Otonika Chujo Train. Ang tren na ito ay ang huling naka-schedule na steam train sa South Africa na dumaraan sa mapanganib na ruta sa Garden Route. Bagamat nakakamangha ang tanawin, ay hindi matatakpan nito ang panganib habang dumaraan sa mga bangin malapit sa baybayin ng Indian Ocean. Madalas magdulot ng pagbaha ang malakas na ulan na naglalagay sa tren sa patuloy na peligro. Isa sa pinakamapanganib na bahagi ng biyahe ay ang Cayman's Bridge, isang obra sa ininyera. Ngunit nagbibigay din ito ng matinding kaba sa mga pasahero habang bumabagtas sa ilog. Bukod pa rito, isa sa mga malaking panganib sa mga riles sa South Africa ay ang kinukuha ang mga bakal para ibenta bilang scrap metal. Isipin mo na lang kung bigla na lamang nawawala ang bahagi ng riles habang tumatakbo ang tren, tila 100 patungo sa wala. Ang pagsakay sa tren na ito ay hindi basta-bastang biyahe, para itong roller coaster ride sa isang riles na tila masyadong malapit sa kalikasan. Tunay na nagkakaroon ng bagong kahulugan ang pamumuhay sa bingit ng panganib matapos maranasan ang tren na ito. Tren sa ulap. Nais mo bang maglakbay sa mataas na lugar ngunit hindi sa eroplano? Para sa iyo ang maganda ngunit nakakatakot na ruta ng tren na ito. Ang tren ng ulap o tren a las nubes ay isa sa pinakakapanapanabik na biyahe sa daigdig. Matatagpuan ito sa Argentina at umaabot sa taas na 13,842 feet. Isa sa pinakamataas na riles sa mundo. Nagsisimula ang paglalakbay sa Salta at dumaraan sa mababatong bundok na may iba't ibang tanawin. Ang ruta ay bumabaybay sa magagandang lambak, lagusan at paligid ng bundok habang pabago-bago ang taas at panahon. Pinakatampok dito ang Polvorilla Viaduct,
Isang obra maestra ng inyanyera. Mabagal ang takbo ng tren upang masanay ang mga pasahero sa pagtaas ng altitude at upang mapahalagahan ang ganda ng tanawin tulad ng Quebrada del Turo at Lerma Valley. Madalas ay napapalibutan ito ng makapal na ulap, kaya nababagay ang makatang pangalan nito.